So first is, ito yung gagawin natin. Go to itong website ng trustmark.dti.gov.ph. And then dito sa baba, kita nyo may register dito. Ayan, i-click nyo yung register na button dyan. Ayan, kailangan nyo lang i-input yung first name. Ayan. Yung may mga asterisk, yan yung kailangan, last name. So, after yung maka-register dito, you will receive an email actually so that ma-activate nyo ang inyong account. Ayan. Go to, balik ulit kayo sa website ng trustmark.dti.gov.ph and then i-log in nyo na yung email and password. So makita nyo dito sa left, side, kailangan nyo i-click itong new registration na button. And ito, yan, click yung new registration. And then we can begin na with the registration process. Ito, of course, the business information. Nalagay nyo business type, ano yung registration number ninyo, if it's DTI, ganun yung TIN number ninyo, and nalagay nyo dyan yung business name and trade name if applicable, and of course yung business category. So may drop down ano naman yan, mga category, so pipiliin nyo lang. So doon din, you will need to input yung mga online store ninyo. If you are doing business sa Facebook page nyo, yung URL niyan, kailangan nyo i-link dyan, Lazada, ayan, Shopee, TikTok, ayan yung business profile ninyo, kailangan yung ilagay dyan isa-isa. So pag kulang pa yan, i-click nyo lang tong button, itong add online store URL. So next tayo is input yung business address. And ito, attach documents. So again, yung nabanggit natin kanina, the business registration. If you're under SEC, ayan, DTI, ayan, CDA. If ano kayo, mga may barangay business, micro business kayo, ilalagay nyo din dyan. And ito, BIR 2303. This is your BIR Certificate of Registration. New talaga dito is the internal redress mechanism. Ayan. So actually may template dito si DTI. So pwede nyo i-click yan and mada-download yung naka-Word file yon. Ayan. So after nyo masubmit yung mga documents, i-evaluate na nila yung mga sinubmit ninyo, yung application ninyo. And within 7 days, magpapadala sila ng electronic statement of account and you can pay actually online. So, ayan, payment of the 1,130. So, pag nagbayad kayo nun, automatic you will receive sa email ninyo itong QR code, the Trustmark QR code and the certificate. So, ito yung example ng Trustmark code. It's like just a QR code talaga. And with unique daw to, unique na mga numbers. And of course, your company name sa certificate naman.